Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Let's go back in time mga Bessie! Bago pa nauso ang Greek gods at bayani, may OG na nakabihas ng tumatak sa kasaysayan. Ang Mycenaean. Matatapang, matatalino, at master sa palasyo at pakikidigma. Parang elite squad sa Call of Duty Mobile. Ready ka na bang kilalanin ang mga ancient warriors na parang CODM pros ng sinaunang panahon? Game na! Simulan na natin ang misyon. Here are the Mycenaean legends. Focus mode activated. Ngayong araw, aalamin natin ang mga bagay na dapat mong ma-master para sa kabihas ng Mycenaean. Kaya, sit tight, listen up, at sabay-sabay nating abutin ang goals natin today. G sa kaalaman, G sa learning. Let's go! Sabay-sabay nating basahin ang kasanayang pampagkatuto. Ready na ba kayo? Let's go! Nasusuri ang kalagayang heograpikal ng mga sinaunang kabihasnan sa Asya at iba pang bahagi ng daigdig. A. Naipaliliwanag ang mga katangian ng kabihas ng Mycenaean at ang ugnayan nito sa Minoan. B. Naipahahayag ang damdamin tungkol sa kahalagahan ng pagkakaisa ng mga lungsod-estado. C. Nakakabuo ng Venn diagram o pagkahambing chart ng dalawang kabihasnan. I-flex natin ang mga memory skills ninyo. Kung feeling mong chill lang to, don't worry, kasama ka pa rin. Ready na ba kayong magpa-recall? It's review time. I-level up mo na yan. Narito ang tanong ng araw. Paano kaya kung ang isang lugar ay kulang sa likas na yaman? Ano ang gagawin ng mga tao para mabuhay? Sige nga, go Jax Pixel! Mukhang may baon kang sagot. I-share mo na yan. Ma'am, mag-aangkat po sila sa kailangan mula sa ibang lugar at gagamit ng ibang paraan para po kumita, tulad ng pagnenegosyo o paggawa po ng produkto. Alright, very good. Next slide naman tayo. Ready na ba kayo? Huwag na munang magpa-cute, pa-smart muna tayo today. Tara na at i-unlock natin ang next level ng kaalaman. Game na Besh, simulan natin to. Tama o mali? Ang heograpiya ay tumutukoy sa kasaysayan ng mga hari. 5 seconds na lang at huwag mong hayaang masaktan ka ng maling sagot. Go! Ang tamang sagot ay mali. Ang heograpiya ay pag-aaral sa katangiang pisikal ng isang lugar tulad ng bundok, dagat, klima, at likas na yaman. Tama o mali? Ang barter ay direktang palitan ng produkto sa produkto. 5 seconds left. Parang pag-asa mo sa kanya. Mabilis mawala, pero umaasa ka pa rin. Char! Ang tamang sagot ay tama. Tama o mali? Ang mandirigma
ay isang taong lumalaban sa digmaan. Uy, 5 seconds left na mga besi. Sagot na kayo. Di lang puso ang lumalaban, pati talino. Shish! Ang tamang sagot ay tama. Tama o mali? Ang palasyo ay bahay ng mga ordinaryong mamamayan. Oh, 5 seconds na lang. Parang siya. Aalis din pala bigla. Kaya sagot na habang may oras. Ang tamang sagot ay mali. Ang palasyo ay tirahan ng hari o pinuno at ginagamit bilang sentro ng pamahalaan at relihiyon. Tama o mali? Ang kalakalan ay isang uri ng pakikipaglaban. 5 seconds na lang, bilisan mo na, baka maunahan ka, gaya ng puso mo, naunahan na ng iba. Yun. Ang tamang sagot ay mali. Ang kalakalan ay tumutukoy sa palitan ng produkto o serbisyo sa pagitan ng mga tao o lugar. Tama o mali? Ang kabihasnan ay tumutukoy sa maunlad na lipunan na may sistema ng pamahalaan, relihiyon, at ekonomiya. 5 seconds, parang siya. Laging may paasa, pero biglang di mo na makita. Sagot na bago pa mo ghost. Ang tamang sagot ay tama. Tama o mali? Ang Linear B ay isang uri ng sistema ng pagsusulat ng mga Mycenaean. 5 seconds left mga besi. Parang crush mo yan. Mabilis mawala kapag di mo pinansin. Ang tamang sagot ay tama. Tama o mali? Ang walnuts ay isang uri ng halaman na matatagpuan sa Greece. 5 seconds, parang paglipas ng kilig kapag nalaman mong may jowa na siya. Out! Ang tamang sagot ay mali. Ang walnuts ang pinakamataas na pinuno at natatanging hari sa sinaunang Greece. Oh, ayan na naman kayo. Kinilig na naman. Pero aral muna mga besi. Yung tamang sagot muna bago ang tamang tao, okay? It's time to dig deeper and unlock the secrets of history. Let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim. Kabihasnang Mycenaean. Ang Mycenaean ay nasa mainland Greece. Mabundok at may limitadong sakahan, kaya umasa sa kalakalan at pananakop. Nice one! So, parang low-key hustlers ang mga Mycenaeans, no? Dahil wala masyadong taniman, naghanap sila ng way para sa kalakalan at pananakop. Ibig sabihin, G na G sila mag-expand at walang time magutom. Matatagpuan sa mabundok na bahagi ng Greece na malapit sa dagat. O ayan ha, nasa bundok man sila pero nakahanap pa rin ng paraan para makasurvive. Trade at conquest ang sagot. Parang sa ML, kahit alanganin sa simula, basta tamang strategy, pwede pa rin MVP. Kaya bago mag-rank ang game, aral muna tayo. Baka malobat sa recitation. Dahil sa kulang sa likas na yaman gaya ng timber at mahalagang metal,
Napilitan silang makipagkalakalan at manakop ng lupaing mayaman. So, walang resources? Walang problema. Gaya ng Mycenaean, gumalaw sila. Trade dito, conquer doon, parang sa ML. Pag wala kang gold sa lane, roam ka na lang. Baka may bounty. Pero, syempre, sa klase, aral muna tayo bago push ang objectives. Alright class, ready na ba kayo sa next quest? This time, i-explore natin ang Mycenaean culture. Full of drama, warriors, at legit ancient vibes. Parang IRL version ng RPG. May architecture, myths, at intense na pamumuhay. Tara, alamin natin kung paano sila naging OG sa history ng Greece. Bago pa nauso ang text messages, may sarili ng syllable style at writing ang Mycenaeans. Ang Linear B. Parang OG notes nila to para i-record yung kung ano-ano. Mula sa taxes hanggang sa inventory ng kalabaw. Ginamit nila to around 1,500 to 1,200 BCE. At yes, ito ang early version nila ng Greek writing. Pero grabe kayo mga anak, parang linear B rin yung mga sulat ninyo. Pang millennium BC na tayo mga besh. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin ma-decode. Siyempre, sinusubukan ko yan basahin. Nasa isip ko, parang ancient script din to, oh. Pero char lang, galingan nyo sa handwriting para hindi tayo mag-feeling archaeology sa pagbabasa. O ayan mga besi, naintindihan niyo na? Ang Mycenaean, ang sipag magsulat noon. Pero not your usual font ha. Gumamit sila ng Linear B na isang syllabic writing system na parang secret code. Isipin nyo yan like ancient version ng shorthand. O parang mga chat code na tayo-tayo lang ang nakakaintindi. Pero warning, hindi ito madali basahin. Parang sulat sa quiz mo, decoded by scholars lang. Pero kidding aside, dahil dito, nalaman natin ang mga bagay tungkol sa buhay nila noon. Kaya, don't underestimate writing systems, kahit pa ancient pa yan. O mga tropa, kung may MVP sa battlefield noon, sila na yon, ang mga Mycenaean. Hindi lang sila basta warrior, sila yung tipo ng players na laging aggressive. Push ng push kahit wala ng tower. Mahilig sila sa digmaan at pananakop. Parang ranked game araw-araw. At kung familiar kayo sa Trojan War, yung may kabayo, sila yung OG players dyan. Kwento pa ni Homer Salyad, parang fanfic pero Greek version. So, ibig sabihin, ang Mycenaean ay hindi lang pang farm, panggera din. Pag-usapan naman natin ang kanilang ekonomiya. Kulang sa yaman? No problem sa Mycenaean. Parang garden na bato ang lupa, kaya naghanap sila ng ibang lupang taniman. Kalakalan at pananakop ang naging way nila para lumago. Kaya, kahit mahirap ang simula, may diskarte, may pag-asa. Ang Mycenaean, certified madidiskarte. Sa agrikultura ang kanilang base, pero hindi sila doon lang umasa. Mayroon ding barter system. Ito yung palitan ng goods, pero hindi kailangan ng GCash. At kapag kinapos, conquer mode na. Kaya kahit walang Shopee noon, sure na may delivery sila ng ginto, trigo at spices. Siyempre, parang sa ML, kung kulang ka sa gold, kailangan mong mag-farm o mang-invade. Pero aral muna, huwag tayong puro raid. At syempre, hindi sila pa easy-easy. Namuhay sila sa mga positive vibes na lungsod-estado. Tapos, may leader sila na tinatawag na Wanax. As in, the OG king na bossing sa lahat.
Siya ang nagdidikta ng galawan sa kingdom. Parang siya yung CEO ng ancient Greece. Ano nga ba ang pagkakatulad ng Minoan at Mycenaean? Siyempre, parang tropa goals. Parehong mahilig sa kalakalan. May sariling sistema ng sulat at nakaambag sa Greek culture. Isa lang masasabi ko, pareho silang achievers. Ang Minoan at Mycenaean, mga besties sa kalakalan yan. Dahil malapit sila sa dagat, naging master sila sa trade. Sea is life, mga besh! Both silang mahilig sa sulat. Si Minoan may linear A. Si Mycenaean naman may linear B. Parang DM nila yan noon. Pero wag tanungin kung mababasa pa ngayon. Kahit ako, nalilito. Meron din silang huge palaces na parang all-in-one headquarters. Dito, nagaganap ang tsikahan sa politika, dasalan sa gods, at palitan ng goods. Literal na power spot ng ancient times. Kumbaga sa group project, si Minoan ang OG na nag-setup ng vibes. Tapos, si Mycenaean ang nagdala sa next level. Parang nagmana ng style nga ni, pero nung may sariling version. Total collab ang kultura. Kung may ancient squad goals, pasok na pasok ang Mycenaean sa Greek kabihasnan. Isa sila sa mga OGs na nagpa-bloom ng culture sa Mediterranean. Parang founding members ng historical Greek server. Alam nyo ba, kung may influencer sa ancient world, pasok dito ang Minoan at Mycenaean. Sila yung tipong OG na nagbigay ng big brain moves sa architecture, writing at culture ng Greece. Tara, i-unlock natin ang legendary ambag nila. Kasi, hindi lang sila basta throwback. Sila ang foundation. Ang Minoan at Mycenaean, hindi lang basta pangalan sa history book. Sila ang OG content creators ng ancient Greece. May linear A at B sila. Parang version nila ng ancient handwriting goals. Yung palasyong Knossos, parang flex nila ng dream house. Ang fresco painting, ito yung aesthetic is life. Tapos, may cyclopean walls. Sobrang laki, parang gawa ng giants. At syempre, ang Trojan War vibes. Sila ang mga may lore. Sino bang hindi may inspire sa ganyang legacy? Let's G! Hands-on muna tayo. Tama na muna ang upo-upo. Galaw-galaw na muna tayo. I-apply natin yung natutunan. Kasi learning is best kapag ikaw ng bida. Let's go, team! It's time to put your brain cells together. Gagawa kayo ng Venn diagram para i-compare ang Minoan at Mycenaean civilizations. Alamin kung saan sila magkaiba at magkatulad. Kultura ba, ekonomiya, kabuhayan at ambag. Dito, teamwork is the key. I-visualize ang similarities at differences. At syempre, going creative pero klaro. Let's go, historians! And now, let's put our kaalaman to the test. Kaya ba ng powers mo ang Minoan versus Mycenaean? Let's review na parang ML warm-up para sa MVP ng history. Ready na? G! Ano ang kahalagahan ng pagiging matatag ng pamahalaan sa panahon ng digmaan? Pakinggan natin si Jax Pixel. Ma'am, importante po ang matatag na pamahalaan para may leader na magpapasya at gagabay sa mga tao po sa gitna po ng gulo. Alright, very good. Punta naman tayo sa susunod na katanungan.
Paano nagtulungan ang heograpiya at kultura sa pag-unlad ng dalawang kabihasnan? Pakinggan natin si Theo Beats. Yes po ma'am, nakakatulong po ang dagat sa pakikipagkalakalan. Tapos po, yung kultura nila sa sining at pamumuno, pinapatatag po ang kabihasnan nila. Very good! So class, grabe diba? From Palacio Goals to Trading Flex, ang daming na-achieve ng Minoan at Mycenaean. Iba talaga pag may diskarte, kultura at matatag na pamahalaan. So, ready na ba kayo sa next level? Let's test your brain cells mga besi. Kaya bang maipasa ang quiz na to? Sige nga, let's go! Flex mo na yung natutunan mo. Good luck!